May nagtraidor kay Nicolas Maduro sa loob mismo ng Venezuela. Dahilan kung bakit hindi man lang gumanti ang puwersa ng Venezuela at kung bakit hindi man lang naditikan ng air defense system ng China at ng Russia ang pag-atake ng United States of America. Sadya nga bang hindi gumana ang radar air defense system ng Venezuela na nagmula pa sa China? Ang iba ay nagmula sa Russia. Or kung gumagana ito, sadya nga ba talagang hindi kaya ng Russia at ng China ang technology ng United States of America pagdating sa sandatahang lakas at opensa at depensa? Ano nga ba ang katotohanan? Dahil sa pag-ataking ito, nagsanhi ito ng 23 na mga Venezuelan ang nasawi at 32 naman ang Cuban ang nasawi. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay January 7, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa update tungkol sa ginawang pag-atake ng United States of America sa loob ng Venezuela na siyang nagsanhi sa pagkadakip ni Nicolas Maduro at ng kanyang asawa na si Celia Flores. Ayon sa ulat, nag-oath-taking na ang Vice President ng Venezuela na si Delcy Rodriguez. Siya ngayon ang pansamantalang presidente ng Venezuela. Marami ngayon ang mga nakaabang at nais na maging pangulo ng Venezuela. Merong 4 na matutunog na pangalan ang nakiklaim na sila ngayon ang pinuno ng Venezuela. Una riyan of course itong si Nicolas Maduro, kahit na ito ay nasa kustodiya ng Amerika, ay sinasabi nito siya pa rin ang presidente ng Venezuela. Inosente raw siya. Pangalawa of course ang vice-presidente nito na si Delcy Rodriguez at ang isa na si Maria Corina Machado at Edmundo Gonzalez Urrutia. And of course mga kaibigan, matunog din ang anak ni Nicolas Maduro. Siya ay si Nicolas Maduro Jr. Nagsalita ito sa harap ng maraming mga Venezuelan at nangangako na ibabalik niya ang kanyang ama bilang muling pangulo ng Venezuela at kung hindi man ay kanyang ipagpapatuloy ang legasiya ng kanyang ama. Sa puntong ito mga kaibigan, kahit na hindi maikakaila na napakaraming mga Venezuelan ang nagpapasalamat at nagse-celebrate ng mapatalsik itong si Nicolas Maduro, hindi rin maikakaila na nagkakaisa naman ang mga officials ng Venezuela. Todo suporta ito kay Nicolas Maduro, maging ang vice-presidente nito, maging ang mga sundalo ng Venezuela sumusuporta kay Nicolas Maduro. Tanging si Nicolas Maduro lamang ang nakuha ng United States of America. Ang napakahalagang tanong na nangangailangan ng napakahalagang sagot, bakit nakapasok ang puwersa ng United States of America sa Venezuela na hindi man lang naditikan ng radar air defense system ng Venezuela na nagmula pa sa China at Russia? Umuugo ngayon ang isang napakalakas na balita na di umano merong kasabwat ang United States of America mismo sa loob ng Venezuela. Dahil ayon sa salaysay ni President Donald Trump, bago sila magsagawa ng pag-atake sa loob ng Venezuela ay nagkaroon muna ng mahaba-habang brownout sa mga target sa Venezuela ng United States of America. Sa puntong ito, hindi na nag-elaborate pa si President Donald Trump. Sinabi na lang nito na ito ay dahil sa kanilang expertise. Ayon sa mga eksperto, marahil tinutukoy ni President Donald Trump ang kanilang intelligence at ang kanilang koneksyon sa loob ng Venezuela kung bakit ganoon ang nangyari. At dahil nga brownout mga kaibigan, malaki ang possibility ng pumasok na
ang puwersa ng United States of America, ang kanilang 150 na fighter jets, mga helicopters, hindi na ito natunugan, hindi naditikan ng mga radar air defense system ng Venezuela. Talagang planchado ang operasyon na ito ni hindi malang nakapaghiganti ang puwersa ng Venezuela. Nakauwi lahat ng puwersa ng Amerika na walang casualties. Pero ang nasawi sa Venezuela umabot ng 32 at iba pang 40. Marami din ang sugatan na hanggang ngayon ay patuloy pang ginagamot ng mga hospitals ng Venezuela. Ayon sa mga eksperto ay ipinapakita ng United States of America ang kanilang superiorities. Dati nang nagbanta kasi ang Russia na huwag papakialaman ng United States of America ang Venezuela sapagkat napakalaki itong pagkakamali, pero hindi nakinig dito ang United States of America, inatake pa rin ito ang Venezuela. Ganon din ang China, meron itong mga babala pero hindi ito pinapakinggan ng United States of America. Isa pang sampal para sa China at sa Russia dahil ang mga air defense system nito na ibinigay sa Venezuela ay hindi man lang naprotektahan si Maduro ni hindi man lang na-detect ang mga puwersa ng United States of America na pumasok na pala sa Venezuela. Sa usaping ito, kapwa China at Russia ay wala pang sinasabi kung bakit hindi nila namalayan ang puwersa ng United States of America. At sa araw na ito mga kaibigan, January 7, unang humarap si Nicolas Maduro sa hukuman ng United States of America, pero ang kampo ni Maduro naghain ng not guilty plea. Ayon kay Maduro, inosente raw siya sa kaso na isinampa sa kanya ng United States of America. Samantala, meron na namang matinding banta si US President Donald Trump sa Venezuela. Ibinalita ito ng NBC. Sinasabi sa kanilang headlines, Trump warns Venezuela to cooperate or risk new US military attack. Nako, nagbanta si Donald Trump na kinakailangan ng Venezuela na mag-cooperate sila sa plano ng United States of America dahil kung hindi ay muling magpapadala si President Donald Trump ng mga puwersa papasok sa Venezuela at magsasagawa na naman ng pinakabagong pag-atake. Sinabi ito ni President Donald Trump kahit na kaliwat kanan ang pambabatikos ng ibang mga bansa dahil sa ginawang pag-atake ni President Donald Trump sa Venezuela. Ayon sa ibang mga bansa, napakalaking violation ang ginawa ng Amerika. Violation para sa kanilang bansang Amerika, violation in the international law pa. Nako mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Nagkamali nga ba si President Donald Trump sa desisyon na atakihin ang Venezuela na nagsanhi sa pagkadakip kay Nicolas Maduro o ito ay tama? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!